Hey everyone! Welcome po sa channel ko po, my lovely subscribers. Salamat sa walang sawang pag-support nyo sa akin. Thank you for always being here with me, for joining and watching my reading. Salamat po. New viewers, welcome po sa channel ko po. Sana po na before matapos tong reading na po ito, no? Sana mag-consider po kayo na mag-subscribe po. Help me build my channel back din po. And also po, kung meron kayong alam na makaresonate ito message, please share it as well po kasi makakatulong din yan sa sitwasyon nila, makakatulong din sa channel ko na baka mag-subscribe sila, makaresonate sila, mag-consider din sila, di ba? So please don't hesitate to share it. And also, this is just a general reading po ha, and collective, so hindi lahat makaka-resonate po. So leave it behind yung the rest po, okay? Uy, ay, marami siya. Okay, tingnan natin yung una nyo mensahe. Yung una nyo mensahe is Moon's Promise. Okay, sabi po ng Moon's Promise, your commitment is in the contract. The moon witnesses your vow. Anong klaseng promise? Take a look. Something to do yung yung commitment mo ba, yung promise ng commitment, commitment, contract. So ano kaya yan, no? So we'll open more. Tide of Abundance. Ride the incoming tide. It brings gifts to share. To shore, sorry. It brings gift to shore. Something to do with the contract, commitment, no? Promise. Na may parating na blessing siya. Yan ang nagbibigay ng blessing sa iyo. So whatever is this blessing is, it could be money, it could be just emotional blessings. We don't know. So we'll get more. Ano pa yan? Meron tayong Moon's Accounting. Maybe this is something we do, a project, business. The universe gives perfect accounts. Trust the balance. Ayan. Manalig daw kayo sa Divine Universe. Okay? Si Divine Universe lang naman talaga ang may alam, yeah? Okay, kasi si Divine Universe lang ang alam na ibabalance ang sitwasyon mo. Okay. Ano pa? I-clarify natin yan mamaya kung ano ba yung blessings na yan, ano ba yung contract, ano ba yung ni-promise mo, na ni-sign mo na contract, commitment. Kaya yan yung nagbibigay ng blessings mo. Abundance. Ano pa? Ano pa mensahe? Ano pa? Parang isa na lang dito eh. Parang umaalis na siya. Hang on. May isa pa ba? May dalawa? Isa? Tatlo? Ano ba? Meron pa ba? Meron pa ba Divine Universe? Maalis na siya. Ay, nako. Tingnan natin. Marami man yun. So, yung isa. Directing the flow. Flow. Okay. Consciously direct your income. Flow follows attention.
Ah, parang binigyan kayo na ano ng direksyon. Sinabihan kayo na paano nyo or bibigyan nyo ng atensyon ang ano nyo, income nyo. Sahod ba to? Income, profits, binibigyan kayo ng direksyon. So, follow that direction po kasi yung direction po ang magbibigay sa iyo ng abundance. Contract, promise. Yun yung sinainan mo na commitment, promise mo na magbibigay sa iyo ng abundance, blessings. Pera, kasi accounting accounting. Something to do with your money. Parang this is like business or a project, no? Na ano to, something to do with the money. Na kailangan mo ng accountant, no? Magtulong sa iyo para malagay ang pera mo sa tamang sa tamang paraan. Okay. Let's get more clarification of this. Okay. We'll get your tarot. Get tarot. Okay. Can you please clarify what is the contract? That something to do with the contract, a promise and commitment. What is this that will bring abundance? Can you please clarify for me? Oops. Okay. Meron tayong Princess of Cups. Okay. Okay. Di naman sabi eh. Sabi lang dito na kailangan ka ng guidance at saka support. Kasi, para yung pera mo, hindi mawala, malagay siya sa tamang sa tamang kalagayan. Para hindi ka mawala ng pera. Okay. Kaya, kasi Princess of Cups is a page of cups na you needed guidance and support. Kaya tungkol to sa pera para hindi mo siya magastos, hindi siya mawala pa. Kailangan ka ng support. Can you please give us more? Okay. Meron tayong Prince of Swords. Ito yung advice ng Divine Universe na ilagay mo sa tamang ang pera. Kasi there's a possibility na mawala yan, mawala yung pera sa'yo. Kaya you need guidance, advice. Yun yung advice ni Divine Universe sa'yo. Kailangan ka ng guidance, support. Kumuha ka na ng accountant para yung pera mo. Para hindi siya mawala. Para malagay sa tama. At saka kung negosyo man yan, siguro, yung accountant yan ang sa iyo. Siya ang mag-asikaso sa pera mo kung negosyo to. Kung if this is a big negosyo, yung accountant mo ang mag-handle sa pera
kung saan man yan lumalabas, kung magkano ang amount na lumalabas, para hindi ka, para maano mo siya ba, makita mo siya kung ano ang nangyari sa pera mo. Oh, yung sinasabi. Meron tayong Six of Pentacles. Your reading today is very interesting. I never read this type of readings. Very interesting. Six of Pentacles. This is, kumbaga, kung magkuha ka ng, accountant, this is a good investment sa mo, sa company mo. Kasi, siya ang mag-handle sa pera na kung magkano ang lumalabas, magkano ang pumapasok, siya ang nag-check siya sa mo, sa pera. So, it's a very good investment that you got your accountant. Magkuha ka na accountant. Kasi, yan, mahirap pag malaking negosyo, no? Mahirap talaga kung ikaw pa mag-handle sa lahat-lahat. So, it's a good investment na magkuha ka niyan. Kasi save ka sa time, sa effort mo. Mahirap kasi yan na trabaho na area when it comes to accountant, pera, ay naku, hinahandle. At saka, hindi ka na rin problema kung magkano na lang itatax mo kasi hindi naman ikaw ang hindi na ikaw magkakalculate yung accountant mo. I think you are, ito yung contract din siguro, no, na contract pinasa. Kaya, what I mean is, ito yung nag-hire ka na accountant. Okay, nag-hire ka ng accountant kasi maganda siya na investment kung mag-hire ka. Ito yung mga commitment, yung mga, ikaw lang nakakaalam to eh. Bago mo na siya ni-hire, may ni-promise ka sa kanya eh. Nag-commit ka sa kanya before this person sign a contract. Siguro, nag-promise ka na every year. Pag maganda ang takbo ng negosyo, no, yung sahod niya tataas every year. Basta maganda at honest siya. Siguro yan yung promise mo na binigay mo sa accountant na yan. Meron tayong Two of Swords. Kasi nahihirapan ka mag-balance. Kung ikaw pa, mahihirapan ka talaga mag-balance sa mo. Not just sa people, sa pera mo, sa negosyo mo. Mahirapan ka talaga sa lahat-lahat kung ikaw lang. So, it's a good investment na magkuha ka talaga ng accountant. Okay? Hindi ko alam kung malaki ba tong negosyo or maliit na negosyo. Basta something to do with big money na gusto mo na may mag-handle sa particular lang talaga na area na yan. Okay? Meron tayong 9 of Wands. It's a very good decision, no? Na yan ang kinuha mo. At saka, parang may nag-refer yan sa'yo. Parang may nag-refer na yung tao na yan nagsabi na, kunin mo yan siya. Ito yung ito yung advice din ng Divine Universe na parang yun yung advice ni Divine Universe, like, parang naramdaman mo to eh, na you are meant to find this person. Parang it's a fated for you to find this person kasi this person hindi ka magkakaproblema niyan kasi mabait yan, honest yan. So, parang talagang binigay ni Divine Universe yung tao yan particularly sa'yo para matulungan ka. Meron tayong Empress. Parang sinecure mo din ang what I mean is relationship ha. Sinecure mo yung relationship, sinecure mo yung
trabaho niya na may, yan talaga ang position niya. So in like a colleague relationship ba? Yun yung inano mo sa kanya na magiging binigyan mo siya ng security. Binigyan mo siya ng seguridad na as an employee, no? Trusted ka. Kaya yan yung contract ni sign niya sa'yo. Kasi yun ang mga, may sinasabi ka dyan may pinapromise ka na kayo lang dalawa nakakaalam. Siguro, yung example ko nga earlier no na, siguro ni-promise mo siya na every year, yung sahod mo tataas kung maganda ang flow ng kapirahan, ang negosyo, ang company. Siguro, that's probably one of the promise. That's why, basta mag-continue ka lang mag-honest, or kung may nalaman ka na may nag-corrupt, may nag-ano ng pera, kumukuha na hindi, walang alam, di ba? So, trusted mo yung, pinaano mo yung, yung accountant mo. Parang, you're given your accountant like a trustee. No? Binigay mo siya ng trust. O nagbigay ka ng trust sa accountant mo. Kaya yung contract na yan. Hi, baby! Andito yung aso ko. What's the matter, sweetheart? Mommy's almost finished reading. Okay? Just give me a minute. Okay. Ano pa? Parang worry ko meron pa. Hindi pa kasi siya lumalabas. Ay, hindi pa siya umaalis. I mean, yung energy pa. Naglilinger pa siya. Lumulutang pa yung nyo. Energy nyo. Meron tayong the world. Gaganda ang takbo ng negosyo mo. If this is negosyo, gaganda ang takbo ng negosyo mo. If this is a project, gaganda ang magiging successful ka yung project mo. Okay? When it comes to pera naman, maganda, successful ka. Maganda ang flow ng pera, maganda ang lahat. Ang relationship with your employees, maganda. Profits, maganda. Maganda ang papasok ng nyo, profits nyo. Ang pera. Ano pa? Meron pa ba? Parang meron pa. Parang may, I feel like there's another two coming out. Hang on . Eight of Pentacles. Okay, Eight of Pentacles. Ito yung ito yung reward ng mo, makukuha mo is this accountant na accountant na honest siya, trust siya. So parang siya, ito yung reward sa sarili mo na parang sinasabi mo sa sarili mo na I don't need to worry over that. I'm done worrying. I found someone na. Parang ito yung mo sa sarili mo, kino-comfort mo yung sarili mo na I deserve to have a reward. Na ito na yung kapalit sa paghahanap mo yung accountant na yan, sa handling your business, no, na hindi mo kaya kung wala kang accountant talaga, wala kang mga staff. Yun yung sinasabi dyan. This is your reward. Kaya binigyan ka ng divine universe. Dinirektahan ka talaga ng to find that person. Kasi siya maganda talaga siya na tao na yan. Huwag mong ilat ko yung accountant mo. Maganda siya. Okay? Meron tayong 7 of Cups. Seven of Cups. Talagang siya. Talagang magre-rely ka sa accountant na yan. Magre-rely ka sa kanya when it comes to handle the pera mo sa negosyo mo. Maganda yung mo, maganda yung tao na yan. Mabait at honest siya na tao.
You are going to rely more on that person. Okay? Yun yung sabi ni Seven of Cups. Hindi naman siya aalis hanggat maganda naman hanggat sumunod lang both of you sa kontra kung ano man yung sinainan yung dalawa, no? Nag-promise kayo sa isa't isa. O, nag-promise ka sa kanya, yan ang ibibigay mo. Nag-promise din siya sa'yo na yun din ang kung whatever that you want, ibigay mo sa kanya. If he wants honesty to run your money, o yung ganun ba, example lang po yun. Okay? Kayo lang nakakalam kung sino ka man dyan. Okay? So, yes, ngayon, yan lang talaga ang energy na wala na, umalis na yung energy. And it's a very interesting, I never read this type of readings. It's very quite interesting. I'm surprised. But anyway, I hope that you enjoyed this reading. I hope that you resonated this reading, and I hope that I hope na makaano pa kayo, I hope that you will share this message as well kung sino mang naka-resonate po nito, or may alam kayo na maka-resonate nito po. Okay? I hope you enjoy this reading, and yes, sana po we'll see you in my next reading po. Bye for now!